Nagtrending si BP Inday Sara sa kanyang sinabi na hindi siya attend sa ikatlong SONA ni PBBM sa darating na Hulyo 22, and she is appointing herself as designated survivor. Maraming pumuri at bumatikos sa sinasabing pahayag nito ni BP Inday. May nagsasabing witty and humorous daw ang kanyang pagkaatake sa kanyang sinasabi ng iba ay joke lang. Meron man nagsasabing napaka-delulo o delusional daw ang atake ni BP Inday at naging inarte lang daw ito. Bakit pa sasabihin na hindi pala siya pupunta sa SONA? Ang dami pa raw sinabi. Ganun talagang mundo ng politika, lalo na si BP Sara na sinasabing pangalawang pangulo ng ating bansa. Ang sabi naman ng mga magagaling na abogado, ng ilang political analyst, hindi naman siya ang sakaling may mangyari kay PBB, hindi naman siya ang next in line na susunod na papalit kay PBBM ganun talaga Yun ang sabi ng magagaling nating mga batikang abogado. Siguro kay Sara sinabi ng kanyang mga kaalyado, it's only a joke, na dahil may nagtanong sa kanya kung attend ba siya ng SONA, yun daw ang sinagot niya. Masyadong nag-trending ito sa social media at pinatulan nga ng mga kalaban ni BP Inday sa politika. So talagang wala na nga talaga ang unity So ito mga sinasabing kalaban ni Inday Sara at ang kanyang pamilya talagang pinatikos siya ng todo-todo at number one topic na sa social media. Ito naman si Inday Sara sinasabi na designated survivor siya. Alam naman niya hindi siya ang next in line daw pero yung mga kaalyado ni PBBM ay nagbigay ng babala, lalong-lalo na sa kanyang mga PSG na bantayan daw ang seguridad ni PBBM. Maaring may mangyari daw hindi maganda kay Pangulo Marcos sa darating na SONA. Ikipitan daw ang kanyang security detail at maaring may kinalaman daw ang pamilya Duterte sakaling may mangyari hindi maganda sa ating Pangulo. Ito talaga mga nag-iisip ng kung ano talaga. Alam naman natin na kahit magkalaban sa mundo ng politika, hindi naman siguro hahantong para may gawing masama ang mga Duterte laban sa ating Pangulo ng ating bansa. Sana pare-pareho tayong umantabay sa darating na SONA ni PBBM kung sinasabi nga lang nila na sa ikatlong SONA niya wala naman siyang magandang nagawa sa walang humpay, nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, at lalo rin nagpapahirap sa buhay ni Juan Pasangcruz ang pagtaas ng inflation na nangyayari sa ating bansa. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmamatag dito sa pang araw-araw na politika at mga politiko na nagpapahayag na at nagpapakita ng pagtakbo sa darating ng nagpapakita ng interes sa pagtakbo sa darating na midterm elections sa 2025.